special coverage ng inyong himpilan DZRH para sa Barangay at SK Elections 2023. Ito po ang Desisyon 2023. Desisyon 2023. Tuloy-tuloy na pagbabantay. Tuloy-tuloy na pagbabalita. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Desisyon 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Desisyon 2023. Election Day, posibleng ulanin, masungit na panahon, maaaring maranasan hanggang November 3 ayon sa Pag-asa. Barangay at SK Elections aarangkada na ngayong araw. Sapat na puwersa ng mga sundalo at pulis i-deploy na sa buong bansa. Liquor ban, nagsimula na rin. Barangay chairman na tumatakbong kagawad sa BSKE, anak sugatan sa ambush sa Ilocos Sur. Halos 700,000 pekeng pera na kumpiska sa harap ng umiiral na money ban sa Barangay at SK Elections. Dalawang paaralan sa Maguindanao sinadyang sunugin sa huling araw ng kampanya. Pero eleksyon tuloy. Desisyon 2023. Special Coverage. Desisyon 2023. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong ika-30 ng Oktubre taon 2023. Special coverage ng DZRH para sa Barangay at SK Elections Desisyon 2023. Para ho sa detalye ng ating mga balita. Sa kalagayan ng ating panahon, asahan na uulanin ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong araw, partikular na ang Metro Manila, Eastern Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Ayon kay Benison Estareha ng DOST Pag-asa, ang shear line, low pressure area at sa northeast monsoon o hanging amihan ang magpapaulan sa Batanes, Visayas, Caraga, Quezon Province, Bicol Region, Central Luzon at Metro Manila. Bukas ng gabi inaasahang lalapit sa Samar Provinces ang mata ng LPA na nasa labas pa ng bansa. At pagsapit ng November 1 ay maaaring maglandfall ito malapit sa Samar at Bicol Region. Ayon pa kay Estareha, ang mga pagulang ngayon Lunes ay maaaring maranasan hanggang sa November 3. Matagal-tagal pa ho ito o hanggang sa araw ng Biyernes. All systems go na ang Commission on Elections o COMELEC para sa isasagawang Barangay at SK Elections ngayong araw. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 100% nang silang handa para sa halalan kahit sa mga lugar na idineklarang hotspots o yun hong may init ang eleksyon. Batay sa datos ng poll body, nasa 71 milyong Pilipino ang inaasahang boboto sa halalan habang higit naman sa 600,000 kandidato ang maglalaban sa magkakaibang posisyon sa barangay. Magbubukas ang mga voting precincts sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Umaabot naman sa 365 lugar sa buong bansa o 365 ho ang nasa ilalim ng red category. Ngunit sapat anya ang police personnels na magbabantay para sa mapayapang eleksyon. Desisyon 2023 Special Coverage. Desisyon 2023. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw, kasado na ang lahat ng security measures para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin ngayong araw. Handa na ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG na magsilbing augmentation force sa Philippine National Police o PNP para matiyak ang seguridad ng mga polling precinct, election personnel at mga botante.
Kabuuang 117,000 o 117,000 military personnel at 20,000 Coast Guards ang itinalaga nationwide, partikular na sa 361 election areas of concern na tinukoy ng Joint Peace and Security Coordinating Council o JPSCC. Una nang inanunsyo ng PNP na kabuuang 187,600 o 187,600 na mga pulis ang idineploy para magsilbi sa eleksyon. Pinatasan na rin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang lahat ng personnel nito para suportahan ang COMELEC sa pagpapairal ng peace and order ngayong araw. Desisyon 2023. O sa mga mamamalengke ho muna, dahil alas 7 pa ang bukas ng mga presinto, tama no? Alas 7 pa ho ang butuhan. Pero as early as 6, tama, sa mga PWDs and senior citizen. Double check nga natin yung oras na yun. Pero as early as 7, yung regular time na pagbubukas po ng polling precincts. Pero sa mga mamamalengke muna, ngayong madaling araw ating alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Las Piñas Public Market. Ating Night Stalker RH27 Noche Cacas. Noche, magandang umaga. Magandang morning, Yoel. Nako, sa mga taga Las Piñas, bago kayo bumoto, punta na kayo ngayon sa palengke para maaga rin makaboto at maaga rin makapaghanda ng breakfast o hanggang tanghali o yung lunch. Pero dito sa may Las Piñas City Public Market, ngayong Monday morning, election day, ang pinakamahal na bigas sa local rice, yung special, 57 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman yung well-milled rice, 45 pesos ang kilo. Ang bangus naman dito, 250 pesos. Ako, mataas. Large size ito, yung malaki. Yung tilapia naman, tumaas din na sa 160, habang ang galunggong na lokal, 280 ang kilo. Ang beef rump naman, mataas na sa 480 ang kilo. Yung beef brisket, 390. Ang kasim, 280 ang kilo. Liempo, 330, habang ang whole chicken, 170 ang kilo. Isama na rin natin doon sa mga sunny side up ng itlog, yung medium size, 8 pesos ang bawat isa. Ang palaya naman, 90 pesos ang kilo. Yung sita, 100, pechay, native 80, kalabasa, 70. Habang ang talong, 85, tumaas yung kamatis, nasa 130 na ang kilo. Ang carrots naman, 160, habichuelas, o yung tinatawag na Baguio beans, 95 pesos. White potato, 220, habang ang pechay, Baguio, 80 pesos ang kilo. Isama na rin natin dun sa mga mahihilig sa sayote, 60 pesos. Ang sibuyas pula local, yung big size, yung malaki, 130 ang kilo, habang ang garlic imported, 145. Isama na rin natin yung onion white, 120, habang ang luya local, 185 ang kilo. Aba, good news, dahil yung siling labuyo bumaba na sa 350 na lang ang kilo, pero mataas pa rin ito. Kalamansi, 110. Ang saging na paborito ni Ma'am Malu Cabral, yung lakatan talaga ang gusto niyan, 90 pesos. Latundan, 60, habang ang papaya solo, 60 pesos. Sama na rin natin yung mangga na masarap talaga kainin pagkatapos sa mag-lunch. Mangga, 160 ang kilo. Para kay Tatamon Samson ng Manila Bulletin na talagang sumusubaybay palagi. Kape-kape na. Sugar white, Tatamon, 95 pesos. Sugar was naman, 90. At ang sugar brown, 88 pesos. Kung kayo naman ay magsasangag ngayong umaga, gamit ang palm oil, 350 ml. Ibigay ko na rin yung presyo, 30 pesos ang palm oil 1 liter, 85 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, 350 ml, 35 pesos, habang ang coconut oil 1 liter, 90 pesos. Yan ang presyo ng mga kaunahing bilihin ngayong Monday morning, election day, dito sa Las Piñas City Public Market. Noche.
Kamusta ang Metro Manila sa magdamag? Wala naman bang katulad sa probinsya, yung mga insidente ng patayan? Wala naman tayong untoward incident sa magdamag. So far, Joel, wala namang reported na yung mga sinasabing vote buying at dito sa Metro Manila. Pero sa may San Isidro, Antipolo City, may mga nagkumpul-kumpul namataan yung mga grupo ng mga tao na sinasabi ay mayroong sample ballot at meron na rin daw na pangalan ng mga kandidato ng yan sa San Isidro, Antipolo, Rizal. Ang lagay naman ng panahon dyan sa Las Piñas ngayong noche, kamusta? Maganda yung panahon ngayong magdamag at sana yung inaasahang ulan ay sana hindi matutuloy dahil syempre election day at mga kababayan meron ding mga lugar na malayo-layo yung lalakarin. Kaya so ingat din po tayo ngayong araw, bumoto po tayo ng maaga para hindi tayo pagkumpul-kumpul sa pila. Alright, maraming salamat, Noche. Balik sa iyo, Joel. RH27, Noche Kakas mula dyan sa Las Piñas Public Market. Desisyon 2023. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Desisyon 2023. Sa pagpapatuloy ho ng ating mga balita, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa lahat ng kandidato sa barangay at SK elections na panatilihin ang isang maayos at mapayapang halalan ngayong araw. Ang panawagan ay ginawa ni Speaker Romualdez matapos maitala sa mahigit 20 kandidato sa BSKE ang napatay sa nakalipas na mga araw sa buong bansa. Ayon kay Romualdez, magre-reflect sa mismong kandidato kung kung magiging magulo ang kanilang lugar at hindi ito maganda sa paningin ng kanilang constituents. Samantala, nanawagan din ang House Speaker sa lahat ng botante na lumabas at gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto at piliin ang sa tingin nila ay magtatrabaho para sa kanila. Desisyon 2023. Umarangkada na po ang 2 araw na nationwide liquor ban para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kanya-kanyang anunsyo ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagbabawal sa pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Salig ito sa Resolution number 10746 na inilabas ng COMELEC. Sa Bonifacio Global City sa Taguig, ilang establishmento ang binigyan ng warning ng mga pulis matapos maispatan ang ilang alak sa kabila ng ipinatutupad na ban. May nakita ring mga lasing na customers pero idinipensa nila na nagsimula silang mag-inuman bago pa umiral ang liquor ban. RH Desisyon 2023. O kaya ho yung mga epektibo ho itong liquor ban hanggang ngayong araw kung di ako nagkakamali. Tama nga ba? Hanggang ngayong araw, October 30. Kaya tiis-tiis na ho muna kaysa naman sa mahuli tayo ng mga pulis at imbis na makaboto tayo sa presinto, sa literal na presinto ho tayo mapupunta. Tiis-tiis na ho muna dahil para rin naman yan sa ating seguridad para masiguro ho ang maayos na pagsasagawa ng barangay at SK election. Desisyon 2023. Senyales ng vote buying ang pagkuha ng mga kandidato ng sangkatutak na poll watcher para sa BSK elections. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, 2 poll watcher lang. 2 poll watcher lang ang papayagan sa bawat kandidato na magbabantay sa bawat polling center upang maiwasan ang alegasyon ng vote buying. Sa ilalim ng Resolution 10946 ng COMELEC, magkakaroon na aniya ng presumption ng vote buying kung ang kandidato ay nagtalaga ng higit 2 watcher kada poll precinct. Sino mang kandidato na mapapatunayan sa vote buying ay posibleng makulong ng hanggang 6 na taon at perpetual disqualification sa public office. Desisyon 2023. DZRH Barangay and SK Elections
Special Coverage. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Abra ngayong BSKE. O kung matatandaan nyo ho, ito ho yung nagkaroon ho ng mga insidente rin itong mga nakaraang araw at kontrolado na nga daw po yan ng Commission on Elections. RH41, Lakay Romy Gonzales. Romy, magandang umaga. Magandang umaga, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kontrolado nilang sitwasyon dito sa lalawigan ng Abra ngayong barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong araw. Sa kanyang pagdalo kahapon dito sa Bangged Abra, sinigurado ni Chairman Garcia sa mga mamamayan ng Abra at sa buong kapuluan na kontrolado ng COMELEC ang sitwasyon. Katuwang nila ang mga kagawad ng pambansang pulisya, Armed Forces of the Philippines at ang Department of Education. Taliwasan niya sa mga napapabalita na medyo matindi ang sitwasyon dito. Sinabi niya kahapon na medyo napahupa na nila ang sitwasyon at umaasa sila na magiging maganda at maayos, malinis ang magiging resulta ng halalan dito sa lalawigan ng Abra. Nagtungo sila kahapon dito ni PNP Chief General Benamin Nacorda Jr. na sa ganon ay tiyakin na yung mga deployment ng mga security forces ay matutugunan ay yung mga problema na susulpot ngayong araw na ito. Sinabi niya General Nacorda na wag mangangamba itong ating mga buro na nagpasyang magsilbi sa electoral bilang mga electoral board sa BSKE ngayong araw sapagkat garantisado ay niya ang kanilang kaligtasan. At sa mga guro naman na tuloy nagpasya na hindi magsisilbi sa halalan. Sinabi na Corda na meron namang mga police officers na dumaan sa pagsasanay para magsilbing special electoral board at meron na rin nabigyan ng appointment na magsilbing special sa kanilang election duty. Sa ngayon, patay sa latest na update ng Abra Provincial Election Office, meron nang umabot sa 292 ang umatras one day before yung eleksyon dito sa Abra. 62 na punong barangay candidates ang umatras, 101 na SB members, 31 na SK chair at 97 na sangguniang member. Mamaya ay ika-cover natin yung pagboto ng isa sa pinagmamalaking personalidad dito sa lalawigan ng Abra, walang ilan, kundi si Executive Secretary Lucas Bersamin na mamaya, badlang alas 8, ay magtutungo sa Bangged East para buboto rin ng kanyang manok na barangay at kagawad dito sa Zone 7 dito sa lalawigan ng Abra. Romy. Yes. Diyan sa lalawigan ng Abra, kamusta ang sitwasyon sa Magdamag? Meron bang ulit mga any untoward incident na naitala din katulad nitong mga nakalipas na araw? Ngayong Magdamag ba? Kamusta dyan? So far, wala namang nangyari, pero kagabi merong mga paikot-ikot sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Abra. Kahit na hindi raw residente sa isang barangay, may nakabonet pa kung saan-saan ay talagang last minute ay talaga namang iniikot-ikot pa rin din yung mga butante dito. Malamang kinakausap. Ewan ko kung binibigyan din. Hindi na natin alam yun. Oo. Pero yung mga ganyan ba, mahigpit na nababantayan naman sa mga checkpoint? Yun. Siguro next na tanong ko. Kamusta yung presensya ng mga checkpoints dyan? Nako, matindi ngayon dito sa lalawigan ng Abra. Ang daming mga police checkpoints. At todo bantay na. Kahapon kasi ay talagang tinayak ng Philippine National Police at ng COMELEC na babantayan nila maigay magaganap na barangay at SK election dito sa lalawigan ng Abra ngayong araw. At in fact, yung mga noted na areas na posibleng potensyal na may mangyari ay na deployan na nila ng mga security forces ng Sagaron. Kaya at least ay mapahupa ng konti ito mangyayaring pilihan ng mga kandidato dito sa lalawigan ng Abra ngayong araw na ito. Isa na yan, yung Pilar Bukay. Kasi dito sa Bangged, medyo magko-concentrate tayo ngayon dito sa Bangged. Ito yung pinakamalaki kasi, Bangged Abra.
na karamihan ay talaga namang nakumpulan yung mga botante dito. But then, of course, sa Bukay, kung nakakataglit tayo mamaya, titignan natin yung sitwasyon sapagkat merong 8 barangay dyan, yung matindi, yung girian, mga kandidato dyan, lalo na maraming umatas dyan, pero titignan natin kung ano yung magiging sitwasyon dyan, lalo na yung 4 na sinasabi na barangay dyan, yung Habang, Pangbangkag, hindi ko nakalimutan ko yung 2, medyo babantayan niya ng ating mga security forces dahil may napapabalita na talaga namang merong hindi kanais-nais na mangyari ngayong araw. Subalit I believe na check na yan ng ating kapulisan at siguro ay talagang kakargahan na mas maraming security forces ngayong araw na ito. Alright, maraming salamat, Romy. Yan din ang latest na update dito sa lalagyan ng Abra, particular dito sa capital town ng Bangged, mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023. Special coverage. Desisyon 2023. Maraming salamat, RH41, Lakay Romy Gonzales. Nagpasalamat si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga Pilipino sa mataas na trust at performance rating na nakuha nito. Subalit sinabi na ang mga miyembro ng Kamara de Representantes ang dapat nabigyan ng kredito dahil sa kanilang pagsasama-sama at dedikasyon na mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Ayon kay Romualdez, ang ratings ay just numbers at ito ay sumasalamin sa dedikasyon at hard work ng mga miyembro ng Kamara. Pinuri rin ni Romualdez ang kahalagahan ng survey bilang instrumento sa magandang pamamahala. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na marinig ang boses ng publiko. Matatandaan na kamakailan ay pinangunahan ni Speaker Romualdez ang pagsasagawa ng mga inspeksyon sa mga warehouse ng bigas upang mahanap ang supply na sadya umanong hindi nilalabas upang tumaas ang presyo nito. Desisyon 2023. Alas 4:27, sinadyang sunugin ang 2 paaralan sa Maguindanao na magsisilbing polling precinct sa barangay at SK elections. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na arson ang sanhi ng sunog sa paaralan sa Barira, Maguindanao del Norte at Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Lumilitaw namang problema sa electrical connection ang dahilan ng sunog sa isang paaralan sa barangay Old Poblacion, Puna, Piagapo sa Lanao del Norte. Pero nilinaw ni Garcia na hindi gagamiting polling precinct ang mga nasunog na silid-paaralan o silid-aralan. Idiniin ng chairman ng COMELEC na hindi sila magpapasindak sa mga ganitong krimen at tuloy na tuloy ang BSKE sa 3 nabanggit na mga barangay. Desisyon 2023. Isang kapitan ng barangay at ex-official member ng Municipal Council at tumatakbo ngayong kagawad ang sugatan matapos pagbabarilin sa huling araw ng pangangampanya noong Sabado ng hapon. Bukod kay Ruben Elefante, 50 anyos, barangay chairman ng Gabao at pangulo ng Municipal Association of Barangay o ABC, sugatan din ang anak nito na si Ruby May, 21 taong gulang na isang estudyante. Sakay ang mag-amang Elefante ng tricycle nang sila ay pagbabarilin ng nag-iisang sospek. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may kinalaman sa BSKE ang ambush dahil tumatakbo ring kapitan ng barangay ang misis nito. Alas 4:29 ng umaga, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na handa na ang mga security measure para sa seguridad at kaayusan ng mga barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Colonel Cerces Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Army, kinakategorize nila ang mga lugar na posibleng magkaroon ng problema, partikular na ang areas of concern. Ayon kay Trinidad, kasama sa kanilang security protocol ang pag-validate sa mga lugar na may history ng mga karahasan. Kanya tayong role, no? Una-una, we provide support to the PNP as requested. Kinakailangan nilang additional puwersa doon sa baba. However, sa ating sa mga kasundaluhan, tayo ay dito sa mga
laylayan, yung makikita natin yung mga local press, yung mga possibilities na may pumasok sa loob para sa mga presinto. Sir, speaking of alalay or restback, sabi ko ng restback sa PNP kapag kinailangan, may mga insidente na tayo na naitala ditong mga past few days. Yung kagabi lang, latest, yung Arason dyan sa Mindanao, tapos dyan sa bahagi ng Abra, I'm sure nababalitaan nyo ho yan. Ang sinasabi ho ni COMELEC Chairman George Garcia, tama ho kayo ng binanggit, PNP dapat yung unang sumagot kung anyari doon sa mga lugar. Ang Army ba? Ano kung yun ho ang tinig ni Armed Forces of the Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Samantala yung may init yung mga balita sa eleksyon, merong mga patayan. Di na talagang kada eleksyon na lamang may mga ganito tayong insidente. Mag-showbiz na nga muna tayo. Ruru Madrid, hindi raw makakalimutan ang pagkikita nila ni Coco Martin. Aba, bakit kaya? Bakit kaya hindi makakalimutan? Ikaw ba, may hindi ka nakakalimutang alaala sa isang taong nakita mo na? Next. Ang chika yatid sa atin ni Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Nagkita si Ruru Madrid at Coco Martin sa meeting na ipinatawag ni Senator Robin Padilla para mapag-usapan ng Eddie Garcia Law. Hindi makakalimutan ni Ruru ang karanasang iyon dahil ang ganda raw ng pakikitungo sa kanya ni Coco na makakatapat ng bagong action drama series niya ang Black Rider. Pakinggan natin ang bahagi ng kwento ni Ruru Madrid nung nilapitan daw niya si Coco at nagpakilala ito. I'm very happy na nakita ko po siya ng gabi na yan. Nagpakilala ako, sinabi ko, Sir Coco, ako po si Ruru Madrid, galing po ako sa GMA. Isang malaking karangalan po na makilala kita. And then ang sagot lang niya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Ako nga dapat magsabi niyan, malaking karangalan na makilala kita, pinapanood kita sa GMA. Nakikita ko yung mga ginagawa mo, yung efforts mo. Sabi niya, pagpatuloy mo lang yan. Totoo nga yan, naghahanda na kami. Yun siya. Tapos, yumakap po siya ng mahigpit. Sinabi niya sa akin, pagpatuloy mo lang yan, nakikita ko yung pagiging makatao mo. Tuloy mo lang yan. Iyan ang bahagi ng kwento ni Ruru Madrid. Kung naalala pa ay natapos ang probinsyano ni Coco nung nakatapat nito ang programang Lolong ni Ruru Madrid. Ngayon ay magtatapat na naman sila uli dahil sa November 6 ay magsisimula na ang Black Rider ng Kapuso actor at makakatapat nito ang Batang Quiapo ni Coco Martin. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023. Maraming salamat, Tita Gorgie Rula. Desisyon 2023. Special coverage. Magandang umaga ho, gising na, bango na Pilipinas. Alas 4:33 na ho ng madaling araw, ngayon pong October 30, 2023. Araw po tayo ngayon ng barangay at SK elections. Kaya sa mga maaga pong gigising ngayong umaga, para syempre mag-almusal at maghanda sa pagboto. Sabi ho ng Pag-asa kanina, posible ho tayong ulanin ngayong araw ang malaking bahagi ho ng bansa. Kaya para hindi rin ho tayo maabala, magdala na ho tayo ng payong. Dahil umulan umaraw, magagamit naman natin yung payong at anumang mga panangga sa ulan, lalo ho sa mga magmomotor magdala ho tayo ng kapote. Mahirap na po, lalo na sa panahon ngayong taglamig, madalas ho ang sakit. Ikaw din, lalo na kung wala kang kayakap. Ang ano naman nun, diba? Lalo ka pang magkakasakit, mahirap naman yun. O yun, binabanggit kanina, binabanggit natin yung early voting hours. Para dyan sa Muntinlupa City, Muntinlupa City, sa Naga City at Camarines Sur.
Ayun ho yung ibig sabihin ho ng early voting hours ay para sa mga miyembro ng PWD, senior citizens, heavily pregnant women o yun hong mga 6 na buwan ng pataas na buntis. Ay papayagan ho ng COMELEC na makaboto ng mas maaga as early as 5 a.m. hanggang 7 a.m. At 7 a.m. din ho kasi hanggang alauna ng o alas 3. Tama, alas 3 yata ng hapon yung hong ating botohan ngayong araw. Kaya para sa mga PWD, senior citizens at mga buntis o 6 na buwan ng buntis ay pwedeng bumoto ng mas maaga hanggang mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ayan, kaya meron pa ho kayong 25 minuto para maganda para makaboto ho kayo ng maaga at hindi sumabay doon ho sa dami ng mga tao. Dahil sa karanasan ho natin, talagang napakahaba na ng pila ng mga ganitong pagpatak pa lamang ng alas 6. Ang dami ng mga nakapila sa kanya-kanya mga polling precincts. Yon, magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Si Cher Roque na nakatutok dyan sa Barangay P. Gomez sa Caloocan City. Good morning, good morning. Ang ating suki na si Cecil Santos sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones. Nakapagpakilala ba ako kanina? Intro? Hindi. Pinakilala ko si Kong Angel pero ako hindi ko napakilala yung sarili ko. Opo muna inyong mga kasama 2 oras ho dahil ang ating Kong Angelo Palmones ay may inaasikaso po ngayon. Ating suki na nakatutok dyan sa Negros Occidental. Magandang umaga ho sa inyo at kay Flor Delis Espadilla. Yun din kay Acer Marabillo. Good morning ho, good morning, good morning. Gising na. Bango na, Pilipinas. Desisyon 2023 Special Coverage. Balik ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinundena ni Senator Bongo, Vice Chairperson ng Senate Committee on National Defense, ang agresibong aksyon ng isang Chinese Coast Guard vessel sa West Philippine Sea na nagresulta sa pagkakabangga nito sa isang AFP contracted resupply boat na Unaiza May 2 noong October 2022. Nagbabala rin si Go na mas malaking implikasyon ng insidente at nanawagan para maresolba ang issue sa mapayapang paraan at hindi na umabot pa sa karahasan. Ayon pa kay Senator Go, kahit maliit lang na bansa ang Pilipinas, ay kilala ang mga Pinoy na lumalaban at ipaglalaban natin kung ano ang atin. Binigyan diin pa nito na ang resupply mission ay mahalaga sa pagpapanatili ng presensya ng bansa sa Ayungin Shoal at hindi naman ito lumalabag sa bansa. Dahil sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea, naghain si Senator Bongo ng Senate Bill number 2112 o ang PCG Modernization Bill na naglalayong i-upgrade ang mga asset at resources ng PCG upang higit nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad para sa bansa. Ang ating oras, alas 4:38 na ho ng madaling araw, dapat palakasin at paigtingin pa ang depensa ng bansa laban sa mga gustong sakupin ang Pilipinas. Ito ang panawagan ni House Majority Leader Erwin Tulfo sa Executive Department at mga kapwa mambabatas sa Kongreso sa harap ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni Tulfo na ilang taon ding pinalakas ng AFP at PNP ang kanilang puwersa para labanan ang mga rebelde at terorista. Ayon sa mambabatas, panahon naman para mag-focus tayo sa pagbili ng mga bagong o barkong pandigma at mga fighter jets at kung kaya pa ay samahan ng air defense system laban sa mga missiles dahil hindi pwedeng umaasa na lang tayo sa mga kaibigan para sa external security. Desisyon 2023 Update naman tayo sa eleksyon. 1,200 school teachers at ang nag-back out. Hindi lang pala sa Abra may nag-back out, maging ho dito sa bahagi ng BARM o BARMM. Sa detalye, balita mo, RH19 June Di Makutak, June. Desisyon 2023
Planchado na ang inilatag na security measures ng Police Regional Office BARM sa 6 na probinsyang sakop nito, ang Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at SGA. Sa impormasyon mula kay PROBAR Regional Director Police Brigadier General Alan Nobleza, sa kabuuan merong 2,592 barangay sa buong Bangsamoro Region. 284 barangays ang categorized as areas with security concern at bantay sarado na hanggang sa pagbubukas sa mga presinto ngayong umaga. Ayon kay Nobleza, Abril pa lamang nitong taon ay classify na nila ang lahat ng mga barangays within Bangsamoro Region at ngayong araw ay handang-handa na nga ang lahat ng PNP personnels at may 1,000 augmented PNP personnels pa mula sa iba't ibang region ang narito ngayon sa BARM, katuwang ang AFP. Kung kaya't wala umanong dapat na ikatakot ang mga botante na lumabas upang bumoto. Ayon pa rin kay Nobleza, nakatuon ang atensyon ng national government sa Bangsamoro Region sa araw na ito ng BSKE at ang pinakalayunin dito ay mairaos ang BSKE nang walang maitalang failure of election. Ayon pa rin kay Regional Director Nobleza, mayroon ng 1,200 school teachers ang nag-back out bilang electoral board sa iba't ibang barangay sa BARM, kabilang na sa Maguindanao del Sur. Subalit, wala umanong magiging problema rito ayon kay Nobleza. Anya, may 1,200 PNP rin silang ipapalit kaagad na hahaliling Special Electoral Board upang maiwasan ang failure of election. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023 Special Coverage DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage Desisyon 2023 41 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, gising na, bangon na Pilipinas! Desisyon 2023 Tapos na ng Philippine Coast Guard o PCG ang investigasyon sa pagbangga ng China sa 2 barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, isusumite nila ang resulta kay Pangulong BBM pagtapos na ang barangay at SK elections. Kasalukuyan pa anyang sumasalang sa review ng Department of Transportation ang resulta ng investigasyon. Tumanggi naman ang PCG na magbigay ng detalye sa resulta at sinabing ang Malacanang na lang ang maglalabas nito sa mga susunod na araw. Iuutos naman ng National Security Council ang total ban ng TikTok sa Pilipinas oras na mapatunayang ginagamit ito ng China sa pang-espiya at cyber attack. Ayon kay National Security Council Advisor Eduardo Anyo, malaki ang posibilidad na ginagamit ng China ang Chinese app para sa pagtitiktik sa bansa at pangunguna ng private details ng users. Inutusan na ni Anyo ang task force ng NSC na paspasan ng investigasyon sa TikTok kaugnay ng posibleng mga data breach. Una nang nagkasa ng total ban sa TikTok ang bansang Syria, Afghanistan, India at Pakistan dahil sa banta ng kanilang national security. Ito nga yung sinasabi ni NSA Eduardo Anyo, dati kong DILG Secretary rin, na given na ho, talagang masinsinan nila itong pinag-aaralan dahil given those situations na sunod-sunod ho yung hacking sa atin hong mga sistema, lalo na sa mga government agencies natin. Nandiyan ang PhilHealth, ang PSA, na-hack na rin ho ang DOST, kung di ako nagkakamali, marami pang iba. Talagang seryoso raw sila doon sa pag-consider na pag-aralan ano ba ang implications nito para sa total ban ng TikTok. Dahil ang pangunahing rason nga kung mapatunayan na ginagamit ito ng China sa pang-espiya at cyber attacks. Alas 4:44 na ho na madaling araw, gising na, bangon na Pilipinas! Desisyon 2023 Nagbanta ang transport group na Manibela para sa mas malaking tigil pasada na kanilang ikinakasa upang pigilan ang deadline na traditional jeepney phase out sa December 30. Ayon kay Marval Buena, kasama nilang naghahanda para sa malawakang transport strike ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o Piston. Kinumpirma naman ito ni Piston National President Modi Floranda at binanggit na nagkaroon na sila ng pulong ni Valbuena noong Biyernes.
Iginit ng dalawang lider na hanggang sa ngayon ay wala pang konkretong desisyon ng LTFRB kung itutuloy o ipagpapaliban ang jeepney phase-out sa katapusan ng taon. Una nang tinutulan ng mga transport group ang jeepney modernization na makaaapekto umano sa higit 155,000 driver at operators ng mga tradisyonal na jeepney. Desisyon 2023. Pangasinan PNP Provincial Director nag-inspeksyon sa iba't ibang police station sa lalawigan upang tiyakin ang kahandaan ng mga pulis ngayong araw ng halalan. CRH38 Freddy Fardo sa detalye. Freddy. Desisyon 2023. Kahapon hanggang gabi nag-ikot sa iba't ibang police station dito sa lalawigan si PNP Provincial Director Colonel Jeff Fanged upang siguraduhin ang kahandaan ng kanyang mga tauhan at ang tamang deployment lalo na ng mga karagdagang tropa na magbabantay sa halalan ngayong araw upang masiguro ang malinis at mapayapang butuhan. Ipinaalaala din ng opisyal sa mga kapulisan na mahigpit na bantayan ang ipinatutupad ng COMELEC na liquor ban na nagsimula alas 12 ng madaling araw kanina hanggang bukas October 31 ng ating gabi. Ayon kay Colonel Fanged, umaasa siyang magiging matiwasay ang butuhan ngayong araw at anyay isolated incident lamang ang nangyaring pagpaslang sa kandidatong barangay chairman na si Arnel Formata sa bayan ng Aguilar na nasolve na niya ang kaso matapos maaresto ang 3 suspect na ngayon nasa likod na ng rihas na bakal. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Desisyon 2023. Special Coverage. Oras natin 46 na minuto o 14 na minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin ho ang pagbabantay at atin hong mga special coverage ho dito po sa DZRH. Umpisa ho kaninang alas 3 ng madaling araw, magtutuloy-tuloy ho tayo buong araw para sa pagbabantay dito ho sa atin sa pagsasagawa ho ng barangay at SK elections ngayong taon.
2023 BSKE. Kayo ba ay nakapag-decide na kung sino ho ang inyong iboboto ngayong araw? Oras po natin alas 4:49 ho o 11 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Hinimok ni DILG Secretary Benhur Abalos ang 33 Pinoy medalist sa 19 Asian Games sa China na maging ambassador ng anti-drug campaign ng gobyerno. Ito'y ang flagship anti-illegal drugs advocacy program na Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA program ng pamahalaan. Ginawa ni Abalos ang panawagan upang mahikayat ang mga kabataan na maging aktibo sa sports at ayawan ang droga. Sa seremonya ng Gabi ng Parangal at Pasasalamat sa Bayaning Atletang Pilipino, pinahayag ng kalihim ang kumpiyansa na magiging epektibong role model ang mga nagwaging Pinoy athlete at malaki ang may tutulong nila sa pagsusulong ng BIDA program. Sinabi naman ni Pangulong BBM na itinaas ng mga atletang Pinoy ang moral ng sambayanang Pilipino. Sampung minuto na lamang ho bago mag-alas 5 ng umaga. Gising na, bango na Pilipinas! Kinasuhan na ang 77 Pinoy at 10 Chinese nationals na sangkot sa pagnanakaw ng mga sinelyuhang counterfeit goods sa isang bodega ng Bureau of Customs sa Pasay City. Kabilang sa inihaing reklamo laban sa kanila ay ilang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Una nang sinalakay ng pinagsama-samang puwersa ng Bureau of Customs at Manila International Container Port ang isang bodega kung saan nabulaga ang mga sospek nang maaktuhan silang ibinababa ang mga kumpiskadong items. Nabatid na plano sanang ibenta ng mga ito ang mga ninakaw na gamit, ngunit tiniyak ng BOC na walang nailabas na kontrabando. Ayun umaga, naghahanda na rin ang atin hong mga RH reporters dito ho sa Metro at Mega Manila. Gayon din ho sa ating puwersa sa Luzon, Visayas at Mindanao para ho ihatid sa inyo ang mga updates, ang mga huling kaganapan para sa barangay at SK elections dito po sa special coverage ng DZRH Desisyon 2023. Desisyon 2023 Special Coverage. Pangasinan, PNP o sa kanina mula ho tayo dyan sa Pangasinan ay dumako naman tayo sa Zambales at Bataan. Tiniyak ng PNP ang kahandaan sa mapayapang barangay at SK election. Sa detalye balita mo, RH37, Danny Kumilang. Danny. Isang araw bago nagpahayag na nakahandaan ang mga otoridad sa Zambales at Bataan para tiyakin ang kapanatagan at kaayusan sa gaganaping barangay at SK eleksyon. Sa probinsya ng Zambales, mayroong 213 polling precinct na bukas para sa mga botante at upang siguruhing mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, mayroong itinalagang 241 na tauhan mula sa Navy, 44 mula sa Army, 9 mula sa Philippine Coast Guard at 556 mula sa kapulisan na magbabantay sa buong probinsya. Sa lalawigan naman ng Bataan ay hindi din nagpahuli sa paghahanda. Mayroong 702 na tauhan mula sa mga force multiplier, 764 mula sa kapulisan, 21 mula sa MBDA, 8 mula sa Criminal Investigation Detection Group CIDG, 121 mula sa Armed Force of the Philippines AFP, 112 mula sa Philippine Coast Guard PCG, 25 mula sa PNP Special Action Force SAP at 174 mula naman sa Bureau of Fire Protection BFP. Sa pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, kapulisan at ng sandatang lakas, tiniyak ng mga otoridad dito na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng barangay SK election ngayong September 30, araw ng Lunes. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Desisyon 2023 Special
Coverage. 6 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga, patuloy sa pagdagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal para sa BSK elections at nalalapit na undas. Sa bus terminal sa EDSA sa Cubao, mahaba ang pila ng mga mananakay kahapon pa ng madaling araw. Sa Sampaloc, Maynila naman, patuloy pa rin sa pagbuhos sa bus terminals ng mga pasaherong papuntang norte. Marami rin ang mga chance passengers o mga nagbabakasakaling makasakay sa bus dahil fully booked na ang karamihan sa mga biyahe noon pang October 21. Desisyon 2023. Atin munang dakuan ang sitwasyon dyan po sa norte o sa Northern Metro Manila. Buong pwersa ng Northern Police District nakakalat na sa lahat ng paaralan at matataong lugar. Si RH23, Edwin Duque sa detalye. Edwin, magandang umaga. Well, ikinalat na ng buong pwersa ng Northern Police District sa lahat ng sulok ng Kamalaba upang magbigay seguridad sa barangay at SK election ngayong umaga. Sa pag-ikot kanina ni NPD Director General Rosarito Gapas, ayon dito, magdamag na umanong pinagping lalo na yung Comelec checkpoint at ang pagmamanman sa mga barangay at mga nag-iipon o mga pundok-pundok na mga tao para magsagawa ng yung hinihinalang nagsasagawa ng voting. Kahapon pa lamang ay may isang barangay naman sa Malabon ang pantay sarado ang mga nakasipilyang nagpapakilalang intelligence dahil sa umano'y impormasyon na posibleng magsasagawa ng vote buying. Samantala, nagpalabas na rin ng memorandum ang Northern Police District sa buong Cabanaba na naka-address naman sa 4 na chief of police ng Cabanaba kung saan ay nakasaad ang babala sa mga opisyal ng PNP na huwag magpagamit sa alid ng mga politiko ngayon. Kung dapat ay nasa gitna lamang sila at nakapagdang proteksyonan ang mga mamamayan. Ngayong umaga ay patuloy na nag-iikot itong si Director General Rosarito Gapas sa lahat ng mga pwesto. Kanina ay nasa bahagi ng Caloocan papunta naman ng Valenzuela upang personal na makita yung kahandaan ng kanyang mga tauhan. Wala pa rin sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH sa Kusares 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Edwin. Yes, okay. Kamusta dyan sa area mo ngayon? Nasa ano ka ba? Caloocan o sa parte ng Kamanava ka ngayon? Kamusta ang kalagayan ng panahon dyan? Maalinsagan at wala namang mga palatanda, may mga pagulan at maganda yung panahon. At kahapon pa ay medyo talagang mainit hanggang sa mga oras ito. Pero napansin natin kanina yung Victory Liner na tayo umikot sa monumento. Maraming nakaabang na pauwi ng norte. Pero may mga ilang ang kanilang sadya ay upang makauwi para doon na magdaos sa kabilang kanilang mga lugar sa araw ng undas. Dahil kung election, di na naman makakahabol, lalo na yung parting Cagayan, yung parting Cagayan, La Union. Pero yung uwi naman ng dito lang sa parting Bataan, itong uwi dito sa parting Subic, at yun medyo malalapit lang, ay nakakahabol ba para magdalo ng makaboto, lalo na ngayong araw ng election. Pero yung parting malalayo, agasadya nila doon ay para maka-attend, lalo na yung nalalapit na undas pagkatapos ng election. Kasi kung hahabol pa ngayong umaga, Edwin, at marami batay dito sa mga ulat na natatanggap natin, marami yung mga chance passengers. Yes. Yun lamang Florida Blanca, ay Florida. Yung Florida bus terminal dyan sa may Sampaloc, nadaanan natin kagabi nung pagpunta tayo dyan sa DZRH. Napakaraming nagpapakasakali na kabila ng may mga naka-schedule ng iba at may mga nagpa-reserve. Marami pa rin yung umuwi na makasakay at yung may mga hindi naman sumipot, ayun ay maaaring ibigay nila sa iba. Pero ayon sa Florida bus, may mga bus sila nga inahanda kung sakali talagang puno pa rin ay tuloy-tuloy na magbibigay ng
pagpapadala ng bus. Lalo na ang problema, yung galing ng norte, yung mga pabalik, dahil medyo matraffic na. Magtataga sila. Ayos na magtataga sila na mag-aantay hanggang sila ay makauwi sa kanilang mga probinsya. Pero yung malalapit lamang, ay dito naman sila sumasakay. Itong yung mga taga-Bulacan, sa Baliwag. Sa Baliwag. At yung iba naman ay papuntang Pampanga, mas mabilis lamang yung kanilang pagsakay. Ayan. Alright. Pero medyo matraffic kagabi, Ruel, no? Pero ngayon, medyo wala na dahil yung iba ay nakaalis na sa pabiyahe mula pa kagabi. Mula pa na dito sa Baguio ng Cabanaba, kapare sa Square 3, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalikan, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23, Edwin Duque. DZRH, Barangay and SK Elections Special Coverage. Pilipinas, ang oras, alas 5 na po ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Desisyon 2023 Special Coverage. Desisyon 2023. Mayroon akong panaginip, meron akong minimithim, isang bansang taglay ang pangako ng kapayapaan at pag-asa. Dapat lang isipin at paghandaan ang halalan ng kinabukasan. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Desisyon 2023. Nasa kamay mo ang pagbabago na nasa kamay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon palang lokal na eleksyon, barangay at SK elections, lumahok po tayo kung tayo ay botante sa ating mga lugar. Bumoto ho tayo, lumahok ho tayo dahil ito po ay palatandaan ng isang demokrasyang bansa, demokratikong bansa. At ngayong alas 5 na po ng umaga ay bukas na ang polling precincts para dyan sa Muntinlupa City at Naga City at Camarines Sur para ho doon sa early voting hours o yun hong early voting hours na tinatawag ay para lamang sa mga persons with disabilities o PWDs, senior citizens at heavily pregnant women o yun hong mga 6 na buwan ng buntis ayon sa COMELEC. Ulitin ko lamang ho, ang early voting hours ay para lamang ho sa mga lugar ng Muntinlupa City dito po sa Metro Manila, gayon din po sa Naga City, Camarines Sur. Ayun, sa Naga City, Camarines Sur. Ayun. Samantala yung iba naman ho na hindi umabot sa early voting hours ay hindi naman daw kasi ibig sabihin nun na mula alas 5 hanggang alas 7 lang. Dahil pwede naman kayong bumoto dun ho sa talagang regular voting hours natin na pagbubukas ng presinto mamaya hong alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya ho sa atin ho mga kababayan na botante at maraming rants, marami hong ayaw o gustong gawing pagbabago sa kanilang mga lugar ay mag-uumpisa ho yan sa lokal. Mag-uumpisa ho yan sa inyong mga barangay chairman, mag-uumpisa ho yan sa inyo pong mga kagawad. Kaya alam nyo ho, malaki ho ang natin eh. Ngayong mga panahon ito, yung iba sa kanila ngayon mababait. Kaya talagang dapat doon pa lang nakilatis nyo na ang inyong mga manok, ang inyong mga kandidato.
Kaya nga 10 araw lang ang ibinigay na campaign period ng COMELEC dahil sabi nga ni Chairman George Garcia na yung isang araw ay ilalaan para sa ating mga botante para makapagnilay-nilay kung sino ang ating mga iboboto. At yun ating iboboto, hindi yun yung nagbigay kahapon, hindi yun nagbigay ng pera nung mga nakalipas na araw dahil marami humahabol. Maraming mga yung tinatawag nilang mga padulas. Sinasabi ko sa inyo ngayon, yan mga nagbibigay sa inyo ng pera, pag umupo yan dyan, babawiin nila yung perang yan. Kaya ngayon pa lang bumoto kayo ng tama. Sa atin ng mga nakikinig ngayong umaga dito po sa DZRH, hinihikayat namin kayo na bumoto ng tama. Huwag kayong bumoto ng mga namimigay ng pera dahil ngayon lang yan. Ngayon lang mamimigay yan, ngayon lang magpaparamdam yan. Vote buying yan may babala ang COMELEC dyan. Vote buying yan. Lalo na yung mga maghahakot ngayong umaga na ang sabi ni DILG Secretary Abalos nung Sabado, considered as vote buying yun. Yung maghahakot ng mga botante, meron mga jeep, meron mga bus o meron mga kanya-kanya mga sasakyan na hakutin ngayong umaga para dalhin sa mga polling precinct. Considered daw as vote buying yun dahil yun ang dapat nating pagnilay-nilayan pa bago magbukas ang presinto mamayang alas 7 kung sino ang dapat nating iboto. Yang mga namimigay ng perang yan, uulitin ko, babawiin nila yan pag nakaupo na sila. Kaya ngayon pa lang nasa kamay natin yung tamang kandidato, nasa kamay natin yung mga dapat nating iboto, kaya bumoto po tayo ng tama. Ito yung Pilipinas at team song ito ng Halalan 2016 at napakagandang kanta nito. Merong something na nakakapagpa-move sa atin kapag naririnig yung mga ganitong kanta. Oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones, ako po inyong makakasama sa isang oras na lang. Dito po sa Magandang Umaga Pilipinas, ako po si Yuel Reyes. Dito po sa Desisyon 2023, the DZRH special coverage para sa barangay at SK elections. Nakatutok po sa atin sa Nueva Ecija si Estela Nunez. Makasuki natin ito sa Nueva Ecija, gayon din sa Palol, Leyte, si Renato Culango. Ganyan din kay Makapagal Raya na nakatutok sa atin dyan sa Barangay San Juan, Concepcion sa Tarlac. Raymar Crona o Roma na nakatutok sa atin sa Negros Occidental. Mga kababayan natin sa Negros, magandang umaga po sa inyo. At atin ang alamin ang sitwasyon naman dyan sa Muntinlupa. Pilot testing ng early voting para sa mga senior citizen, PWD at Buntis sa Muntinlupa City, sinimula na ng COMELEC. RH8 Christian Manyo sa detalye. Christian, magandang umaga. Good morning, Yuel. Eksakto alas 5 ng umaga ay umarangkada na nga ang early voting o maagang pagboto para sa vulnerableng sektor sa Muntinlupa Elementary School. Ito'y bilang bahagi ng pilot testing ng early voting na pinag-aaralan ng Commission on Elections na eksklusibo lamang para sa mga senior citizen, person with disabilities at mga 6 na buwang buntis so pataas. Dilino naman ng COMELEC na tanging lungsod lamang ng Muntinlupa sa Metro Manila at Naga City sa Camarines Sur ang may early voting sa ngayon. At ang mga senior, PWD at buntis na di makakaboto sa ilalim ng early voting ay pwede pa rin makaboto ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kasabay na iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa COMELEC, pag ang pilot testing ng early voting ay nagtagumpay, titignan ko ito ay pwede nang ipatupad sa 2025 midterm elections. At Yuel, sa ngayon mahaba na ang pila ng mga senior citizens maging ng PWD dito sa Muntinlupa Elementary School kung saan nga nagsimula na yung early voting na tatakbo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Christian.
Yes, Yuel. Oo, kamusta naman ang seguridad dyan? Naalalayan naman ba yung ating mga senior citizens at PWDs na bumaboto dyan? Sa seguridad, Yuel, ang mga pulis sa loob at labas nitong eskwelahan ay nakakalat na. Maging ang mga tauhan ng Commission on Elections para alalayan naman itong mga boboto na senior citizens, PWD. Naging itong mga buntis at ngayon yung umaga, nakatakda rin bumisita mismo si COMELEC Chairperson George Garcia dito sa nasabing eskwelahan para alamin ang sitwasyon nitong ginaganap nga na pilot voting para sa mga senior citizens sa UL. Alright, maraming salamat, Christian. Back to you, UL. Desisyon 2023 Special Coverage. Yan ho si Christian Manyo, nag-uulat ng live dyan sa Muntinlupa City. Kaugnay pa rin ho yan ng, ng early voting para sa barangay at SK elections. At maliban ho sa Muntinlupa City ay dyan din ho sa Naga City sa Camarines Sur ay ongoing na rin ho. Ang makibalita nga tayo sa correspondent natin dyan sa Naga City, Camarines Sur kung kamusta ho ang pagsisimula dyan ng early voting. Dahil dito sa Muntinlupa ay mahaba na yung pila ng mga senior citizen. At talagang yung atin din namang mga lolo at lola ay maagang gumigising at ayaw din na makipagsabayan sa dami ng tao mamayang alas 7. At dahil sobrang init na rin ho. Sobrang init ho. Lalo ko kaya kapong senior mas maaga, ganitong kaaga ay makaboto na. Nakuha naman natin ang Leyte at Samar, 611 PDLs, 611 na mga persons deprived of liberty ay boboto po ngayong araw sa barangay at SK election. Sa detalye, balita mo, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. 611 na person deprived of liberty ang boboto ngayong araw sa buong Eastern Visayas sa SK at barangay eleksyon. Ito ang sinabi ni Bureau of Jail Management at Penology Regional Director Chief Superintendent Delvic Orero sa isang panayam. 187 na mga PDL sa Calbayog City na kailangan ng BGMP personnel na escort na may hanggang sa loob ng presinto. 177 naman na mga PDL sa Tacloban City Jail Male Dorm at 50 sa Female Dorm na may mga special polling precinct. Tiniyak ng BGMP ang seguridad ng mga person deprived of liberty at seguridad ng mga Board of Election Inspector. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa bagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, RH32 Jimmy Angay-Angay. Desisyon 2023. Atin munang alamin ang kalagayan ng panahon dahil doon sa latest, posible daw tayong umataas yung tsansa na uulanin tayo ngayong araw. Ngayong 5 a.m. Update ng Pag-asa, ano kaya ang magiging lagay ng ating panahon mula kay Kaobet Badrina ng DOST Pag-asa. Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Malaki yung tsansa ng mga pag-ulan dulot ng inaasahan natin na papalapit ng low pressure area sa may bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Bagamat sa ngayon, malit pa yung tsansa na maging bagyo yung low pressure area, ay maaari pa rin ito magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Maaari din magdala ng pag-ulan yung shear line sa bahaging ito ng ating bansa. May hinang pag-ulan na dulot ng amihan naman ng maring maranasan sa may Northern Luzon, partikular na sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Dito naman ho sa Kamaynilaan at lalabing bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms ang maaring magdala ho ng mga pag-ulan lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Medyo mainit pa rin yung panahon ho sa iba pang bahagi ng ating bansa kasama na yung Kamaynilaan. Kaya mainam mo sa mga boboto, ngayong araw ng eleksyon ay magdala pa rin ng mga pananggalang init ng araw o sa ulan ho sa hapon hanggang sa gabi. Yan ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, salamat po. Maraming salamat ka Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ako po si Yuel Reyes, inyo pong makakasama para dito sa Barangay and SK Elections Decision 2023, the DZRH Special Coverage. Decision 2023. Tuloy-tuloy na pagbabantay. Tuloy-tuloy na pagbabalita. DZRH Barangay and SK Elections Special Coverage. Magandang Umaga Pilipinas. Decision 2023 Special Coverage. Meron pa pala yung bukod daw sa pera yung mga nagbibigay ng long neck, mga pahabol, di ba? Di ba suhol din yun. Vote buying din ho yun, yung mga nagbibigay ho ng alak, ibig sabihin si Kagawad, boto natin kasi namigay ng long neck, namigay ng isang bote. Pero inyo ho yun, 2 taong maglilingkod ho sa inyo, 2 taong maglilingkod ho sa atin, tapos ipagpapalit nyo lang dahil sa isang bote ng alak. Di ba ho? O lalo na ho kung di man alak marami ho kasing forms ng vote buying Meron pa hong isa na kahit yung mga tigpa 500, 300, 'di ba? Pagpapalit nyo para sa 2 taon, nakukurakutin din naman ng mga 'yan. 'Di ba ho? Marami, ilan ho kayong ilan ho ang mga binibigyan nitong mga tumatakbong ito na puro na nagvo-vote buying. Ilan ho sa isang komunidad ang bibigyan niya ng tigpa 500. Ang malaking tanong diyan, saan niya kinuha 'yon? At kung paano niya babawiin yung pera na wala sa kanya. 'Di ba? Kukupi, 'di ba? Tayo na ho mismo sumagot ng tanong na 'yan. At isa pang dapat natin ding pagnilayan, yun ba yung tamang kandidato na dapat nating iboto? Yan hong sila ho dapat yung naglalagay ng pailaw sa ating mga kalsada sa barangay, nag-aayos ho ng ating mga kalsada, yung tinatawag na mga barangay roads, mga multipurpose hall na ginagamit ho, gagamitin ng buong barangay, katarungan pang barangay, eskwelahan, mga daycare. Kasama ho yan sa responsibilidad ng mga barangay, ng kada barangay. Hindi ho yan uupo lang dyan at makikipag-ayos dun sa mga kinasasakupan niya na nag-aaway-away. Hindi lang punta tayo kay chairman dahil may away si ganito, may away si ganyan. Hindi lang ho ganun ang role ng barangay chairman. Hindi lang ho ganun ang role ng isang barangay. Malawak ho yan. At may national tax allotment o yung dating internal revenue allotment o yung IRA na tinatawag. Doon ho nanggagaling yung pondo ng atin hong mga barangay. Kaya kada barangay, nakadepende rin naman yan sa kinikita ng LGU. Doon ho sa ilalaan doon sa barangay na pondo. Kung malaki-laki ho ang kinikita ng inyong barangay at magluluklok ho kayo dyan ng mga kapitan o mga kagawad o SK chairman o SK kagawad na ibinoto nyo dahil namimili ho ng boto, namigay ng pera, namigay ng ganito, ganyan, mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Decision 2023 Special Coverage. Speaker Martin Romualdez nanawagan ng maayos at mapayapang barangay at sangguniang kabataan election. Sa detalye, balita mo, RH12 Milky Rigunan. Milky. Hangad ni House Speaker Martin Romualdez ang isang maayos at mapayapang pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Hinimok ni Romualdez ang lahat ng kandidato na huwag gumamit ng dahas at pairalin ng tunay na diwa ng demokrasya. Ayon kay Romualdez, mahalaga na mapanatiling ligtas ang proseso ng halalan at mahalagang mapangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan. Kampante si Romualdez na handa ang Philippine National Police sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong bansa, lalo na sa mga lugar na natukoy ng COMELEC na election hotspots. Dagdag pa ng House Speaker, ang lahat ng botante ay dapat magkaroon ng oportunidad na makaboto ng walang pangamba o kinatatakutan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Decision 2023 Special Coverage. Maganda yung mensahe dito ng ating suki na si Daniel. Ang sabi niya, dapat may malalim na pag-unawa sa ating parte sa halalan na ito
Dahil ang pagboto, araw na kung saan pipili tayo ng leader sa ating barangay. Ito ay kalayaan natin na walang maaaring makialam at nakasalalay ang pagbabago at hindi ng kung sino paman. Kaya dapat ay iboto ang may kakayahan, iboto ang may nalalaman at bumoto ng tama. Ayun. Kay Jean Rosso na nakatutok dyan sa Sydney. Shoutout daw kay Darwin Rahel na nakututok din ho sa atin. Wala hong overseas voting ngayon, malinaw ho yan. At wala rin ho tayong absentee voting. Dahil ang absentee voting ay para lamang sa national and national elections lamang. Ayun hong pangulo, pangalawang pangulo, senador at mga kongresista. Nakatutok sa atin sa Rojas City, sa Capiz, si Norwin J. Favorito. Ayan, magandang umaga ho sa inyo dyan. At sa mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Baler, sa Aurora, si Rowena Laguardia, gayon din sa... dapat daw may mungkahi dito na dapat din daw pagbawalan yung mga tambay sa labas ng polling precincts dahil nga nakakatagdag din naman sa takot. Dapat ang mga nasa labas ng polling precincts, ang mga mas nagbabantay dyan ay ang atin hong pwersa ng mga kapulisan. Lalo na ho ngayon, pag barangay at SK elections ay talaga hong lokal, talaga hong malapit sa mga tao. Yung bang harapan, kasi barangay at SK elections ho ito eh. Ito ho yung mga taong talagang kilalang kilala ho natin sa ating mga komunidad. At magandang umaga naman, good day na nakatutok sa atin sa Peoria, Arizona, si Uncle Shane Pimentel, Grandma Diane Crow, Grandpa Bill Crow, Papa Tracy Sheriff at si Gave Milligan. Good morning ho sa inyo dyan sa Peoria, sa Arizona. Atin hong tabayanan ang iba pang mga reports, ang mga RH reporters natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na ho sa atin hong mga kasama dito sa Metro at Mega Manila na kasama po ninyo. Magbabantay mula kanina pang alas 3 hanggang buong araw na ito ng pagsasagawa ho natin ng barangay at SK elections. Desisyon 2023. Sa iba pang mga balita, target ng administrasyon ni Pangulong BBM na gawing prioridad ang mga lokal na materyales sa government procurement. Sa pakikipagpulong sa Private Sector Advisory Council Infrastructure Cluster, bukas ang Pangulo sa rekomendasyon na iprioridad ang mga lokal na materyales. Ayon kay PBBM, tamang direksyon ang pagpili sa mga lokal na produkto para sa mga proyekto ng pamahalaan. Inatasan ng Presidente ang Department of Trade and Industry o DTI na makipag-ugnayan sa PSAC para sa listahan ng construction materials na kailangan sa infra projects. Nagbigay rin ng direktiba si PBBM sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng Government Procurement Policy Board na maglalabas ng guidelines at rules and regulations para sa nasabing polisiya. Samantala ho ay dumako muna tayo sa atin pong special reports. Ating alamin kung ano nga ba ang special report ng ating kasama na si Alia Ikatlo para ho dito sa Desisyon 2023 BSKE o Barangay at SK Elections dito po sa DZRH. Alia, may napupusuan ka na bang kandidatong iboboto para sa barangay at sangguniang kabataan elections? Para sa lahat ng registered voters, lalo na sa mga first-time boboto, narito ang iyong mga dapat malaman bago ang Oktubre at 30. Magbubukas ang araw ng botohan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, maliban na lamang kung ibang oras ang itinakda ng COMELEC. Mayroon ding emergency accessible polling place para sa PWDs, senior citizens at buntis na bukas mula alas 7 ng umaga hanggang 1:00 ng tanghali. Tandaan, mano-mano ang halalan ngayon bukod sa Barangay Paliparan 3 at Zone 2 sa Dasmariñas, Cavite at Barangay Pasong Tamo, Quezon City 6th District na gagamit ng VCM vote counting machine. Manual ang botohan at bilangan ng boto sa buong bansa maliban sa 3 nabanggit na lugar. Ibig sabihin, kailangang isulat ang pangalan ng kandidato sa
sa halip na itiman ang bilog. Noon pa man ay mano-mano na ang BSKE dahil mas malaki ang gastos sa pagsasagawa ng automated election. Paliwanag pa ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi naman itatransmit ang resulta ng halalan dahil ikakanbas lamang ito sa lugar ng botohan. Ito naman ang mga hakbang sa pagboto. Una, magandang alamin kung saan ang iyong polling precinct. Pwede rin itong malaman sa Precinct Finder ng COMELEC online. Pangalawa, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang iyong pangalan, presinto at sequence number. Ang mga nasa edad 15 hanggang 17 anyos ay bibigyan ng balota para sa SK. Ang mga nasa edad 18 at 30 anyos ay makakatanggap naman ng 2 balota, isa para sa SK at isa para sa barangay. At ang mga 31 anyos pataas ay aabutan ng balota para sa barangay. Pangatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List. Pang-apat, isulat sa balota ang pangalan ng ibobotong kandidato at gamitin ng ballot secrecy folder para hindi makita ng iba ang iyong boto. Panglima, itopi ang balota kung paano mo ito tinanggap at ibalik sa Electoral Board. Huwag tanggalin ang detachable coupon. Pang-anim, lagyan ng thumb mark ang espasyo sa ballot coupon. At huwag kalimutang magpalagay ng indelible ink sa iyong kanang hintuturo. Paalala, bantayan habang tinatanggal ng Electoral Board ang ballot coupon. Ilalagay nito ang balota at detachable coupon sa magkahiwalay na compartment ng ballot box. Heto naman ang tips ng DZRH para walang maging problema sa araw ng botohan. Gumawa ng kodigo ng mga ibobotong kandidato para hindi magkamali sa isusulat na pangalan. At dapat malinaw ang pagkakasulat mo nito sa balota. Tandaan, bawal mag-cellphone at kuhana ng litrato ang laman ng iyong balota. Huwag rin itong babasain o pupunitin. Huling paalala, piliin at kilatising mabuti ang iyong iboboto para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa BSKE 2023 DZRH Special Coverage, ako si Alia Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023 Special Coverage. Maraming salamat, Alia Ikatlo. Oras natin 32 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balitang ito ay ng maayos, bumoto ng kung ano-ano pa mang kasabihan kapag ganitong eleksyon, paano nga ba natin malalaman kung tama? Lalo na kung wala tayong kung itong kandidatong to, bigla na lang sumulpot sa atin din namang mga bara-barangay. O kung dating si SK chairman, di naman natin nakikita na naglilingkod sa komunidad, ngayon tumatakbo sa pagka-SK chairman, sa pagkakagawa, di ba? Yung dati nakikita mo lang sa pero ito maganda naman to Kung dati nakikita natin na tambay, kung dati nakikita natin na alam ngayon. Dating walang pakialam, ngayon nangingialam. Ganon. Oo nga naman paano nga ba natin malalaman? Kaya nga itong nakalipas na 10 itong tech natin dito, merong merong mga binubulong-bulong sa atin Parang dito yung good side, dito yung evil side sa anyway, so mga kababayan, itong mga nakalipas na 10 araw talagang crucial para makilatis natin. Kung hindi man natin kilala yung mga nasa paligid natin, di man natin kilala yung mga tumatakbo, sana nakilala natin. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga plataforma, sa kanilang mga social media accounts, dahil naman siguro karamihan sa atin ngayon, meron ng social media accounts at nagpo-post sila ng kanilang mga plataforma. Kung walang plataforma, kung walang plano, mukha lang yung kanilang binabandera, paano na? Kaya ho ba ang dalhin yung barangay natin ang kanilang mga pagbumuka? Di ba? Kailangan may plano, kailangan may plataforma. Doon natin malalaman at marami pang bagay para malaman natin na tama yung atin mga ibinobotong kandidato. 20 minuto na lamang bago mag alas 6 ng umaga. Showbiz muna tayo. Derek Ramsey, Ellen Adarna, gumagawa na ng sariling baby. Ano bang detalye nan? Tita Morley Alinio, Tita Morley.
Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Derek Ramsey at handang-handa na sila ni Ellen Adarna para sa kanilang magiging anak. Sa ngayon ay puspusan na raw, Kuya Angel, ang paggawa nila ng sanggol dahil ang nais nga nila ni Ellen Adarna, ang kanilang magiging anak ay isisilang sa taon ng mga dragon. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Desisyon 2023 Special Coverage. Meron na lamang ho tayong isa't kalahating oras sa bago ho magbukas sa mga polling precincts na o mga eskwelahan ho na magsisilbing polling precincts para sa barangay at SK elections. At ngayon po ay ongoing ang early voting para sa mga PWDs at senior citizens at mga buntis na nasa 6 na buwan ng buntis. Kaya ongoing ho ngayon, sa report ho kanina ni Christian Manyo dyan sa bahagi ng Muntinlupa ay maaga na pumila ang ating mga lolo't lola, mga senior citizens para ho dyan sa early voting na nagsimula ho kaninang alas 5 na madaling araw at tatagal hanggang alas 7. Kung hindi naman daw po umabot, hindi naman problema yan dahil hanggang alas 3. So officially ang pagbubukas ho ng ating mga presinto ay mula alas 7 ng umaga. Ayan ho, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At dapat po natin tandaan na 1 at 7. 1 at 7. Yung isang punong barangay at 7 sangguniang barangay o yun hong kagawad. Sa SK naman ho, ganun din. Isang SK chairman at 7 SK kagawad. At kaiba ho ito dahil noon pa man ay mano-mano na ang ating sistema sa barangay at SK elections at tuwing national at local elections lamang din ho tayo nagkakaroon ng isi-shade doon ho sa bilog, isi-shade ho sa inyong mga balota. Standby po sa ating mga RH reporters na nag-iikot-ikot ho ngayon. Kamusta na kaya ang lansangan? Kamusta na kaya dyan sa QC? Isang pinakamalaking bahagi ho dito sa Metro Manila. Standby ho sa mga RH reporters. Oras ho natin 43 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Iniimbestigahan na ngayon ang isang police QC na inakusahan ng pagdanakaw ng motorsiklo ng kanyang kapwa pulis. Dinakip si Police Corporal Xavier Armando Ayo sa parking lot ng Camp Karingal noong Biyernes dakong 1:00 ng hapon. Yan ay makaraang tukuyin siya na nagnakaw umano ng Yamaha motorcycle ng isang police corporal na nawala noong October 24 base na rin sa nakita sa CCTV footage. Samantala nakita ang motorsiklo ng police corporal sa compound ng District Medical Unit sa compound pa rin ng QCPD. Ilang araw naman bago ang undas, bahagya ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Una nang sinabi ng mga vendor na asahang dodoble ang presyo ng mga bulaklak sa susunod na linggo. Mula ito sa dating 80 hanggang 100 piso kada lokal na rosas, habang 150 piso kada rosas naman mula Ecuador at yung mga imported, 200 hanggang 250 o 250 pesos ang kada piraso ng Lily Stargazer. 250 pesos naman kada gerbera o herbera at carnation at 100 pesos hanggang 150 pesos ang kada piraso ng sunflower at 150 pesos hanggang 250 pesos ang bundle naman ng filler flowers gaya ng wax flower at wax flower. Medyo nagtataasan na rin daw ngayon bago undas. Pero pangit din naman kasi kung ngayon tayo bibili tapos pagdating naman ng November 1 o November 2 lanta na. Pero anyways, kanya-kanya naman ho tayo din siguro ng diskarte at kanya-kanya ng paniniwala. Yung iba ho habang mas maaga pa ay pumupunta na sa kani-kanilang mga mahal sa buhay dyan ho sa iba't ibang mga puntod.
Samantala, ipinaliwanag ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ang kahalagahan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Pahayag ito ni Macalintal sa mga hindi gaanong interesado sa botohan sa level ng BSKE. Sa panayam ng DZRH, inilahad ni Macalintal ang kahalagahan ng barangay na anya ay first line of defense na siyang tinatawagan kapag may pangangailangan sa higher-ups gaya ng mayor, gobernador at iba pang opisyal. Ang barangay din anya ang siyang unang makikialam sa peace and order situation at nag-aasikaso sa mga ayuda sa kanilang mga nasasakupang lugar. Sa probinsya, damang-dama mo yung mga kahalagahan ng barangay officials na yan kasi talagang dikit na dikit ang tao sa kanilang mga barangay official. Unlike ito sa Metro Manila, halos hindi mo makilala yung mga punong mga barangay. Totoo yan. At naririnig ko lamang sila kapag eleksyon. Pero kapag doon nasa probinsya, doon damang-dama mo yung kahalagahan nila. Sa SK naman, well, ito yung unang pagkakataon nila na magkaroon na subok ang kanilang kakayahan na maging leader din ng ating bansa balang araw. At tayo umaasa na sana naman matutuhan talaga nila ang mga dapat gawin. Yung mga hindi dapat gawin. Totoo. Kasi may nababalitaan na rin tayo ngayon na ang ibang mga SK official. Aga pa lang Natututo na. Oo, natututo na. So yan ang kahalagahan ng ating pahalalan dito. Sa election bukas. Sa taong bayan dapat pag-aralan din nila yung mga tao magiging leader nila. Yan ho ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal, isa hong veteranong election lawyer. Oras natin 18 o 13 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Pangangampanya, tama nga naman. Most of them, merong mga plataforma. Yun nga lang, pag nakaupo na, hanggang plataforma na nga lang daw, hanggang forma na lang. Yung hinaing dito ng ating viewer, ng ating suki na si Roberto. Sabi naman ni Maria Morena sobre Peña, hindi biro ang maging isang leader ng komunidad. Dapat ay magkaroon lang na marunong umunawa sa mga nasasakupan at dapat may malasakit sa kanyang kapwa. Ayun ho. At oras natin, 8 minuto na lang bago alas 6 ng umaga. Atin ang sitwasyon dyan sa lungsod ng Maynila. Ang kanilang mayor na si Hani Lacuna ay hinihikayat ang kanilang mga residente na lumabas, makiisa at bumoto ngayong BSKE. Boy Gonzales, RH29. Boy, magandang umaga. Good morning, US. Naging payag nga ni Manila Mayor Hani Lacuna na mahalaga ang bawat boto ng isang Manileño upang mapagpapili kung sino ang dapat na mamuno sa barangay. Ayon sa alkalde, ang barangay ang unang sangay ng estruktura ng paggobyerno na siya ring unang nilalapitan sakali may kailangan. Sabi pa ng alkalde na pahalagaan sana ng bawat isa ang kanilang boto kung na huwag sayangin ang pagkakataon. Nagpaabot ng good luck ang alkalde sa lahat ng kandidato pero hiling niya natanggapin sana ang magiging desisyon ng taong bayan. Iniling din ni Lacuna na magtulong-tulong ang lahat upang maging mapayapa, maayos, malinis ang barangay at sangguniang kabataan election. Dito sa Calderon Elementary School sa Manugit, Tondo, Manila, UL ay maaga na nagbukas ang paaralan ng precinct at nakadeploy na rin dito ang mga tauhan ng Manila Police District sa pinakalabas ng naturang polling precinct. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2023. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Desisyon 2023. Muli ho sa atin hong mga kababayan 5 taon ho ang ating hinintay, 5 taon ho ang hinintay ng lahat ng mga kandidatong tumatakbo ngayon. Kaya ho, bumoto ho tayo, lumabas ho tayo at makiisa para sa BSKE. Ano man ho ang inyong desisyon, sana ay yan ho ay para sa mas nakabubuti o mas nakabubuti para sa marami. Muli po, dito po sa DZRH, kami po ay humihikayat sa inyo na nasa demokratikong bansa ho tayo. Kaya ho bumoto tayo ngayong araw ng eleksyon na magsisimula po mamayang alas 7 ng umaga. Muli po, sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ako po inyo nakasama.
si Yuel Reyes. Antabayanan nyo mga susunod na reports para pa rin sa special coverage ng DZRH ngayong BSKE Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Desisyon 2023 Special Coverage.